Where should we go first? Ang daming pwedeng puntahan dito sa Italy. Nahihirapan akong pumili sa dami eh. Tanong ni Ate Laisel sa amin dalawa ni Janica, kaya nagkatinginan kaming tatlo. Umaga na ngayon at mukhang maayos naman ang panahon dito sa Italy ngayon. Kaya naman naisipan naming lumangoy na lang kahit sa inside swimming pool man lang dito sa hotel. I think we should find Chloe first. Si ate ko ang saya-saya ng petsa, hindi na umuwi kagabi sa hotel room. Turan ni Janica na mukhang nag-aalala na para kay Chloe, pero naiirita rin ang mukha nito. Napailing na lang ako bago ko tapikin ang kaliwang balikat nito para i-assure itong ayos lang si Chloe dahil mapagkakatiwalaan naman si Thorn. Kasama naman niya si Thorn kagabi, Janica. I'm sure wala namang mangyayaring masama kay Chloe kapag kasama niya si Thorn. Tara na, swimming na lang tayo. Susulpot din yan mamaya si Chloe. Pangungumbinsi ko kay Janica. Dahil medyo disappointed din ako na hindi kami kumpletong apat. Dahil kumakalembang pa ang kipi ni Chloe ngayon. Ang taray talaga niyang si Chloe. Lalandi na nga lang, kailangan pumunta pa siya rito sa Italy. Nagtanong kami sa lokasyon ng inside pool at ang sabi sa amin ng isa sa mga employee sa hotel ay nasa rooftop daw ang swimming pool ng hotel. Kaya kaagad kaming sumakay sa elevator para umakyat na roon. Nakapag-picture pa kami sa loob ng elevator dahil sa lamin ng mga pader nito. I'm currently wearing a white see-through robe and a two-piece red swimsuit. Napangiti ako habang tinitingnan ko ang aking itsura sa salamin dahil bagay talaga sa akin ang kulay na red. Mas nagiging maputi ako rito. Huminto ang elevator sa last floor ng hotel kaya alam na naming nasa rooftop na kaming tatlo. Bumukas ang elevator at masaya kaming naglakad patungo sa swimming pool. Pero kaagad ding nawala ang saya at ngiti ko nang makita ko kung sinong mga taong nauna sa amin sa pool. Hanggang dito ba naman ay kailangan ko pa silang makita? Chloe, nandito ka lang pala sa pool area. Bakit hindi ka umuwi sa hotel room natin kahapon ha? Hiyaw ni Janica at saka nagmamadaling nagpunta ito sa gawin nila Thorn at Chloe roon sa dulo ng pool. Kaming dalawa naman ni Ate Laisel ay umupo sa dalawang upuan na nasa silungan. Parang maliit na kubo ito in a modern way rito sa Italy. Magandang pagkakagawa at komportable itong upuan. What the? Ate Laisel, surprise after surprise ha? Gusto mo bang mamaya gulatin ko na lang din kayong lahat at mauna na akong umuwi sa Thailand? Naiusal ko na lamang sa kanya at saka masamang tumingin kay Ate Laisel dahil sa kalokohan nitong pagpili ng Italy sa bakasyon naming ito. Nag-peace sign na lang ito sa akin at saka ngumuso dahil nagsisimula na namang umunat ang ulo ko. Oh my God! It's been a while since I last saw you. Ikaw ba talaga yan? How are you without Max? Pag-a-approach ni Honey sa akin, kaya peking ngumiti ako rito. Kahit na nagpapanting ang mga tenga ko sa tinuran nito, I am still mad at her and excuse me? We are not that close as far as I remember. Sungal-ngaling ko kaya ngayon tong si Honey. Yeah, it's been a while nga. Sana lang talaga mas tumagal pang hindi ko makita yung mukha mo. What did you say? Why are you murmuring? Ang kapal pala talaga ng mukha nitong si Honey. Parang walang atraso at ginawang kagaguhan sa akin kung makipag-usap ngayon. Pasalamat na lang talaga siya at kalmado na ako ngayon at hindi na ako patola kagaya ng dati. Dahil kung hindi, wala nang postura ko ngayon. Nothing. I guess I'm perfectly fine without your Max. Pairap na sanang sagot ko sa kanya pero pinigilan ko na lamang ang sarili ko dahil nakakahiya ang ganoong pag-uugali. Siya na lang ang magkaroon ng ganong ugali para siya lang ang mapahiya. Okay, come on. Join us na lang. Swimming tayo together. Wala namang ibang tao ngayon bukod sa atin dito. Why not mag-enjoy, right? Nakangiting aya nito sa amin pero hindi talaga ako satisfied sa pagkukunwari nito. Tumango na lamang ako rito para matapos na ang usapan. Ngumiti na lang si Ate Laisel dito at saka sabay kaming tumayong dalawa para lumangoy na. Max, your ex-fiancé is here rin pala sa Italy. What a coincidence, right? Do you mind greeting her and her friends too? Parang inosenteng tura ni Honey kay Denver at napangang kami lahat sa sinabi nito. Shit, pinakilala niya ba talaga ako as ex-fiancé ni Denver ngayon? Shit talaga, Honey. Nanggigigil ako sa'yo. Gusto kong hablutin yung buhok mong sobrang daming split ends. Grrr! Lumingon naman kaagad si Denver sa gawin namin ni Ate Laisel at gulat na gulat ang mga mata nito nang makita na naman kami. I don't know if I am completely right, but he stared at me for a while and immediately avoided my gaze while beating his lips. Hinagod nito ang buhok niya habang nangingiting umiling sa gilid. What a weirdo. Natutuwa ba siyang pinagtitripan ako ni Honey? Siya rin gusto ko ng sungal-ngalin ngayon.
Who are you again? I forgot your name na kasi. Natatawa nitong tanong sa akin pero hindi ako tumawa para malaman niyang walang nakikipagbiruan sa kanya ngayon. Kaagad naman itong natahimik at nailang dahil na rin sa mga titig ko sa kanya. She's Samantha Capri Samandejas, honey. The owner of Samandejas Miracles, okay? Be respectful to her. Stop addressing people like that. Umiiling na suway ni Denver rito. At mukhang nainis si Honey sa ginawa nito. Hindi ko alam pero natawa na rin ako dahil nahalata yata ni Denver na gusto akong ipahiya ni Honey sa harapan nila. Pero siya mismong bumara rito. Wow, so you're the owners of Samandejas Miracles? Competitors pala namin kayo. Umiirap na tura ni Honey sa amin at pagkakakong napatawa dahil sa ugali nito. Tinapik ni Ate Laisel ang likod ko para pakalmahin ako. Dahil anumang oras ay susugurin ko na ito at baka matiklog ko pa si Honey sa 8. Oh, anyway, meet my cousin Griff. I already know him. Pagpigil ko sa mga sasabihin pa ni Honey dahil naiirita na ako rito. Sumama ang mukha ni Denver habang nabigla naman si Griff sa agarang pagsasalita ko. He's still afraid of me, I think. Hanggang ngayon ay ilag pa rin siya sa akin kahit na wala naman akong problema sa kanya. I had already moved on from both of them. How is your relationship with Brittany, Griff? Did it work? Nakangiti at maayos na tanong ko sa kanya. Wala itong halong pait o hinanakit, kaya nakita kong pagkagulat sa mga mata ni Griff bago ito sumagot sa akin. We're okay. We're both doing fine. Tumango ako sa sagot ni Griff dahil ito ang gusto kong marinig mula sa kanya. Even if they did hurt me in the past, I'm still hoping for the best for them. But sometimes karma is a bitch. So do I. Well, that's good to hear, Griff. Wait, paano mo pala nakilala si Griff? I smiled before answering Honey's question. Sobrang dami naman niyang tanong sa akin. Talk show niya ba to? Parang hindi kami mga nagsipang-abot sa mismong announcement ng pagbubuntis at kasal sana namin ni Denver. He was my ex-boyfriend. Hindi sinasadyang nagtama ang mga paningin namin ni Denver. Masama ang tingin nito sa akin kaya kumunot ang noo ko rito. Don't tell me may galit pa rin siya sa akin. Baka akong magalit dito, sige. By the way, I want you to meet my older sister, Laisel Samandejas. She's also the owner of Samandejas Miracles. Nakangiting pagpapakilala ko sa kanila at nagpakilala naman ng formal si Ate Laisel. Matapos ang sandaling pag-uusap namin ay umalis na kami roon. Nasa kabilang dulo sila Denver ng pool habang nandito naman kami sa kabilang dulo kasama si Thorne at Chloe na hindi na yata mapaghiwalay. Nakakapit si Chloe rito at para bang magkakagata na sila anytime. I thought this vacation is for us. Bakit lumalandi ngayon si Chloe? Lamang na lamang ka. Masama ang mukhang tanong ni Jenica. Kaya naman natawa kami ni Ate Laisel dito. Nakalusong na silang 4 sa pool habang ako na lang ang nakarobe dahil nawalan ako ng ganang lumangoy dahil sa interaction ko kila Denver. What if lunurin ko na lang si Honey? Chos. I'm sorry kung nakaistorbo pala ako sa bonding yung 4 dito sa Italy. Namiss ko lang talaga ng husto si Chloe, Jenica. Pagpasensyahan nyo na kami. Promise, bukas sa inyo na ulit siya. Nakangusong pamamaalam ni Thorne sa amin. Kaya naman natawa kami ni Ate Laisel. Sa'yo na yan, Thorne. Pero amin muna siya sa buong linggo na to. Mariosep kayo, daming single rito oh. Tapos nagsusuksyakan kayo sa harapan namin. Mga bastos at mga walang modo. Umiirap na sabi ni Jenica sa kanilang dalawa. Tawa lang kami ng tawa sa mga bangayan ni na Chloe at Jenica pero nabigla ako nang bigla akong basain nito. Ano ka dyan, Samantha? Model lang? Ganda-gandahan lang ang atake mo? Baka gusto mong lumangoy na rito. Malawak ang swimming pool, te. Masungit na turan nito sa akin kaya naman natawa ko at kaagad na tumayo at saka mabilis na hinubad ang robang suot ko. Napasipol pa si Jenica sa akin. Kaya naman pagkatalon ko sa swimming pool ay winisikan ko siya ng tubig sa mukha niya. Lord, sana pala naging lalaki na lang ako. Titirahin ko agad si Sam kung payagan man ako. Hiling nito habang nakapikit pa, kaya naman nagtawanan ng lahat maging si Honey na nakikinig din pala sa usapan namin. Biglang tumaas ang mga balahibo ko sa aking batok, kaya naman napalingon ako sa gawin nila Honey. My eyes and Denver's met. Para akong kinukuryente sa mga titig nito. At ngayon lang ulit ako nakaramdam ng sobrang pagkailang at pagkapahiya. What the fuck is wrong with him? Bakit ganyan siya makatitig sa akin? Para bang lalamunin niya ako ng buhay oras na makalapit siya sa akin. Let's have a drink! Pag-aaya ni Honey sa aming lahat. May minibar naman malapit sa gilid ng swimming pool, kaya roon sila nagkuha na ng alak. I'm so scared to be drunk, so I only pick juice. Oh, bakit juice ka lang? Pretty girl lang talagang atake mo ngayon, te.
kang maingay, Chloe. Ayokong malasing. At bakit naman ayaw mong malasing? May pasok ka ba bukas? Umiling ako sa tanong ni Chloe bago ako natatawang sumagot dito. Iba kasing tama ng alak sa akin eh. Bumubukang mga hita ko. Delikado ah. Natatawang biro ko sa kanila at kinaltukan naman ako ni Ate Laisel sa sinabi ko. Weak shit ka lang talaga, Samantha. Pangiinis ni Chloe sa akin habang nilalagok ang pangalawa na niyang tequila. Natawa naman ako rito. Mayabang ka ngayon ha? Kawawa ka mamaya kay Thorn, sige. Pananakot pa ni Jenica kay Chloe habang may pag-demonstrate pa sa kamay niya ng alam niyo na. Nyeta ka talaga kahit kailan, Jenica. Saway ni Ate Laisel kay Jenica, kaya naman nagtawanan kaming lahat. Palibhasa, mga wala kayong dilig, mga El Nino, mga tagtuyot kayo. Banat ni Chloe sa aming tatlo, kaya naman itinulak namin siya papunta sa swimming pool. Tawanan lang kami ng tawanan hanggang sa malasing silang lahat. Tahimik na lamang akong umupo sa bandang gilid ng swimming pool habang nilalaro ang tubig sa pool kung saan nakababad ang mga paa ko dahil medyo nilalamig na ako para lumangoy pa. Hey Samantha. Hoy Griff. Iniangat ko ang paningin ko pero umupo na agad si Griff sa tabi ko. Tumulala ito sa pool at bumuntong hininga pa ito. Kaya naman natawa ko rito. Are you still mad at me, Samantha? Bulong nito sa hangin na sapat naman para marinig ko pa rin. Napatingin ako sa kanya at hindi ako makapaniwala. Feeling niya pa rin ba hanggang ngayon talagang galit pa ako sa kanya? Maraming taon nang lumipas, Griff. Tapos na lahat sa akin yon. Maayos na sa akin ang lahat. Hindi na ako galit o kung ano man sa inyong dalawa ni Britney. Nakatinging sagot ko sa kanya, kaya naman nakita kong tipid niyang pagngiti sa akin. I'm so sorry for causing too much trouble to your life. I didn't know bakit pinilit ko pang ayusin yung tayo. Kahit na alam kong buntis na si Britney. I'm so sorry for being such a persistent and fucked up boyfriend to you before. Ramdam ko ang labis na pagsisisi ni Griff sa mga ginawa niya sa akin at kay Britney noon. Kaya naman halos mangilid ang mga luha ko sa aking mga mata dahil sa mga narinig ko kay Griff. I think that's really a part of life. Even if ayaw na sa'yo ng tao, you still want them to be in your life. But let's face the reality, Griff. Hindi lahat ng mga bagay madali nating makukuha. We have to protect it if nasa atin na. We have to take care of it habang nandyan pa. I hope you can do that to Britney. Kinuha nito ang cellphone niya sa kanyang bulsa at ipinakita sa akin ng isang litrato ng ultrasound. Kumunot ang noo ko tumingin kay Griff. Britney is pregnant with our second child. Pagbibigay alam nito sa akin kaya gulat akong napahawak sa bibig ko. Mahina ko pang napalo si Griff dahil sa pagkagulat ko. Really? Wow, congrats sa inyo ni Britney. And I hope you can be her ninang. Nakangiting alok nito sa akin kaya naman tumango ka agad ako dahil gusto kong maging inaanak ang anak niya. Yes, I'm very glad na pinili mo ko para maging ninang niya. Thank you for choosing me, Griff. I'm so excited to meet your babies na tuloy. Masayang turan ko sa kanya habang napapapalakpak pa ako dahil iniisip ko na agad kung gaano ka-cute ang mga anak nito sa personal. We're more than 3 years married now ni Britney. I hope makapagkita at makapag-usap na rin kayo ni Britney. Malungkot ang ngiting ibinigay nito sa akin, kaya naman ngumiti rin ako sa kanya habang tumatango. Maybe panahon na talaga para ayusin na namin ang lahat ng mga gusot sa pagitan namin. Soon, I'll visit her too kapag nakauwi na akong Pilipinas. How about you, Samantha? What about me? Wala ka bang bagong napupusuan ngayon? You're not getting younger anymore na rin. I think you should find someone who will take care of you. Suggest nito sa akin kaya naman umiling na lang ako at saka tinapik ang kaliwang balikat niya dahil ramdam ko ang pagiging concern nito sa akin. You know what? I can take care of myself. I don't even need a man in my life right now. Masaya ako ngayon kahit na wala akong katuwang sa buhay. But if ever the right one for me is impossible to find because I believe he will come for me at the right time and the right place. Nakangiting sagot ko kay Griff bago ako tumayo at magpaalam na para bumaba sa hotel room namin dahil nakakaramdam na ako ng antok at pagod dala ng maghapong paglangoy. Ngayon ko lamang din napansin na wala na pala sila Ate Laisel dito sa rooftop. Baka nauna na silang bumaba para matulog at makapagpahinga na sa kwarto namin. Mag-isa lamang akong sumakay sa elevator dahil nagpaiwan na rin sila Griff sa rooftop. Bumukas ang elevator sa eksaktong floor ng kwarto namin. At paglabas ko rito ay napahikab na lamang ako dahil sa pagod sa kakalangoy at kwentuhan naming lahat.
Naglalakad na ako sa hallway ng hotel nang biglang bumukas ang isang pintuan sa gilid ko. Kaya naman napahinto ako dahil sa gulat. Kamuntikan na akong mapasigaw pero mabuti na lamang ay napigilan ko. Oh, ikaw lang pala yan. Gulat na usal ko. Pagkatapos kong makumpirma na si Denver lang palang lumabas sa room na kalapit lang ng sa amin. May nakasabit na isang tuwalya sa kanang balikat nito. At mukhang bagong ligo lang ito dahil basang-basa pang magulo niyang buhok. Hindi ko na alam ang dapat kong gawin kaya naman napahinto na lang ako habang nakatitig sa kanya. Ganun lang din ang ginawa niya na para bang naghihintayin lang kaming dalawa kung sinong mauunang magpaalam para makaalis na kaming dalawa. Bumuntong hininga na lamang ako bago maunang magsalita. Pabalik na ako sa hotel room namin. Nasa taas pa rin naman sila, honey. Walang ganang pagpapaalam ko rito at napamura na lang ako sa utak ko dahil hindi ko alam kung anong sinabi ko kay Denver. Bakit ako nagsasabi sa kanya ng mga gagawin ko? Oh, ganun ba? What about your friends? Where are they? Tanong nito sa akin kaya naman medyo kumalma ko na hindi ito nagtaka bakit ko siya ini-inform sa mga gagawin ko. Nasa kwarto na namin. Naula lang sila sa akin kasi kausap ko pa si Griff kanina. Kaya siguro hindi na ako sinabay pa. Sumungit ang mukha nito sa sinabi ko kaya naman naitikom ko ang bibig ko. Tumango na lamang ito sa sinabi ko kaya napabuntong hininga na naman ako. Una na ako. Have a great night. May tipid na ngiti sa labing sabi ko kay Denver at saka nagpatuloy sa paglalakad papunta sa kwarto namin. Bellissima, I miss you. Narinig ko pang boses ni Denver na para bang may sinasabi pa ito sa akin. Pero may distansya na sa amin dalawa kaya naman hindi ko na ito narinig pa. Pumasok na lamang ako sa kwarto namin para magpahinga dahil pagod na talaga ang katawan ko. Kumuha ko ng mga damit pantulog sa bagahe ko bago ako pumasok sa banyo para maligo na. Habang naliligo ako'y napatulala ako at hindi ko maiwasang isipin si Denver. Magkasama silang dalawa ni Honey rito ngayon sa Italy. Ibig sabihin ba nun ay magmula nang umalis siya ng bansa nang malaglagan ako sa anak namin ay magkasama silang dalawa rito ni Honey? Umalis ba agad silang dalawa matapos kong mawalan ng anak? Wala sa sariling napahawak ako sa aking tiyan. Napasandal na lamang ako sa pader nang magsimulang mangilid ang mga luha ko sa aking mga mata. Dahil sa pagkaalala ko sa aking nawalang anak. Kahit na mawala pa sa akin ang sakit ng mga ginawang panloloko sa akin ni Griff at Denver. Kailanman ay hindi na mawawala pa ang sakit sa akin sa pagkawala ng anak ko. Kinabukasan, mukhang napaaga ang gising ng lahat ng mga kasama ko sa hotel room. Kaya naman pagkagising ko ay ako na lang ang nasa loob ng kwarto. Chinek ko agad ang cellphone ko kung may message ba si Ate Laisel kung nasaan sila. At tama nga kung may message ito sa akin. Sam, nasa baba lang kami. Hehe, sinusulit namin yung free breakfast dito sa hotel. Baba ka na lang din kapag nagising ka na. Love you. Mensahe nito sa akin at nakita ko namang 10 minutes ago pa lang ang mensahe nito. Kaya naman tumayo na agad ako at nag-ayos ng aking sarili para bumaba sa first floor. Naghilamos sa toothbrush lang ako. At saka nagsuklay ng buhok dahil baka wala na akong maabutan sa baba kung maliligo pa ako. Suot ko pa rin ang aking ternong silk pajama na kulay pula. Lumabas na agad ako sa hotel room nang matapos ako at sinigurado kong nakalakang pinto ng hotel room namin. Kumakamot pa ako sa aking ulo habang naglalakad at napapahikab pa ako kaya naman nakaramdam na naman ako ng antok. Napatigil ako sa aking paglalakad sa hallway ng hotel at napaisip ako kung bababa ako para kumain o itutuloy ko na lang ang pagtulog ko. Sa kakaisip ko kung anong uunahin ko ay nakarinig na ako ng mga dalawang taong nag-uusap sa hindi kalayuan. Palakas ng palakas ang mga boses ng mga ito kaya naman napakunot ang noo ko. Uso rin pala rito sa Italy yung nagbabangayan kahit alam nilang public places yung pinuntahan nila. Dumiretso na lang ako ng lakad para makababa na sana. Pero madadaanan ko pala ang room kung saan nanggagaling ang bangayan. Napansin kong nasa harapan lang ng room ang isang lalaki at babae na para bang may pinag-aawayan. What is happening to you, ha? Bakit ganyan ka sa akin ngayon? Inis na inis ka sa akin. Is it because of her? Hiyaw ni Honey na ikinagulat ko. Ngayon ko lamang napagtanto na silang dalawa pala ni Denver ang nagbabangayan sa harapan ng room nila. Nagtago agad ako sa gilid para hindi nila ako makitang dalawa. Dahil hindi pa rin ako makapagdesisyon kung dadaan ba ako sa harapan ng mga ito o babalik na lang ako sa hotel room namin. Ano bang sinasabi mo, Honey? Ganito ako palagi sa'yo. Anong sinasabi mong bakit ganito ako sa'yo ngayon? Dahil nakita ko lang si Caprice? Iritadong sagot ni Denver kay Honey at kitang-kita kong umiiyak na ito. Mukhang kanina pa sila nag-aaway ni Denver dahil pulado na ang mga mata nito.
Binabalak mo bang iwanan na naman ako? Ano ba yung mga sinasabi mo, honey? Tumigil ka na nga. Kilalang kilala kita, Max. Please, don't you dare leave me. Pagbabanta ni Honey kay Denver. Kaya naman napabuntong hininga na lang ito. Can you please stop threatening me? Nakakapagod ka ng intindihin, honey. You're really so fucked up. Napahilamos ako sa aking muka dahil napagdesisyonan ko nang maglakad na lang palagpas sa kanilang dalawa. Dahil bakit nga ba ako nakikinig sa usapan nila? Ano nga bang pake ko sa kanilang dalawa?